Kamusta kayo? Tara, pag-usapan natin ang isang bagay na super importante sa ating lahat na Pilipino, yung financial mindset natin. Paano ba natin binabalanse yung mga kailangan natin ngayon at yung paghahanda para bukas? Oh, eto, yung classic na tanong na parang laging bumubungad sa atin, di ba? May kinabukasan ka ba o bahala na? At yan mismo, yan ang magiging sentro ng usapan natin ngayon. Saan nga ba tayo lulugar dyan? Okay, so simulan na nating himayin to. Sa unang part, ititingnan natin yung parang laging naglalaban sa isip natin, di ba? Yung para sa ngayon versus para sa bukas. Ayan. Sa isang banda, andyan yung daily survival. Ito yung, alam mo yun, pangbayad ng bills, pangkain, pamasahe, yung madalas paycheck to paycheck talaga ang labanan. Tapos sa kabila naman, andyan yung pangarap natin for long-term security, para sa retirement, para kung may magkasakit, para sa future goals. Grabe, ito talaga yung laging conflict sa buhay ng marami sa atin. So gaano ba tayo ka-confident? Kung titingnan natin yung data, lumalabas na 66% sa atin, confident na kaya nating i-manage yung buwan ng gastos. Not bad, di ba? Pero, pagdating sa mga future goals, medyo bumababa yan to 64%. Akala mo ang liit lang ng difference, no? 2% lang, pero malaki ang sinasabi niyan tungkol sa kung ano ba talaga ang priority natin. At ito yung medyo nakakakaba. Isa sa bawat 3 Pinoy, umaamin na hindi nila kayang mabuhay ng more than 3 months kung biglang mawala ng trabaho o kita. Grabe, di ba? Dito mo makikita kung gaano tayo ka-vulnerable kapag ang focus natin ay lagi nasa na yun lang. Sige, laliman pa natin yung usapan. Tingnan natin yung mga actual na numero sa likod ng lahat ng to. Dito natin makikita yung tinatawag na preparedness gap. Diretsahang tanong lang sa ating lahat ha. Ilan kaya sa atin ang may masasabing sapat na emergency fund? Sige nga, isipin mo muna. Eto na. Ito yung reality based sa data. Dalawa lang sa bawat 10 Pilipino ang may sapat na emergency savings para sa 3 buwan o higit pa. Grabe. Ibig sabihin niyan, 80% sa atin kulang talaga ang handa para sa mga biglaang pangyayari. At para sa karamihan, yung typical na naipon for emergencies, nasa 50,000 pesos. Okay na yan, malaking bagay na yan syempre. Pero aminin natin, sa mga totoong emergency like knock on wood, malalang sakit o aksidente, alam nating lahat na ubos agad yung 50,000, di ba? Okay, so tapos na tayo sa emergency. Pero may isa pang malaking aspeto ng future na kailangan nating pag-usapan, retirement. Dito, kumusta naman kaya tayo? Ito yung isa pang mabigat na tanong. So sa ngayon, ang average na naipon ng isang Pinoy para sa retirement, nasa 630,000 pesos. Yan yung current state natin. Pero, heto yung malaking sampal ng katotohanan. Ang kailangan pala natin, yung estimated na amount for comfortable retirement, aabot ng 3.85 million pesos. Sobrang laki ng gap, di ba? Mula 630,000 to almost 4 million. Dito mo makikita yung agwat ng kung anong meron tayo versus sa kung anong kailangan talaga. So, ang tanong, bakit? Bakit ganito kalaki yung agwat? Ano ba talaga yung mga dahilan, yung mga barriers na hinaharap natin? Tara, alamin natin. Well, marami kasing dahilan, di ba? Una, syempre, mas priority natin yung mga pangangailangan ngayon, yung survival mode. Pangalawa, marami pa rin sa atin ang, kulang sa financial literacy o yung diskarte sa pera. Pangatlo, nandyan yung mga economic pressures, inflation. At pang-apat, madalas, parang minamaliit natin kung gaano kalaki yung kailangan natin pagtanda. Sa madaling salita, yung pagpaplano para sa future, madalis talaga naiiwan na pupunta sa backseat kasi mas mabigat yung pressure ng pang-araw-araw na buhay. At gets natin yan, di ba? Realidad yan para sa napakaraming Pilipino. Pero, hindi ibig sabihin yan, wala na tayong pag-asa. Hindi! May mga simple at konkretong hakbang para makapagsimula tayong buuin ang isang mas matatag na financial future. So ngayon, lipat tayo sa mga solusyon. Okay, so heto, parang isang 4-step blueprint na pwede nating lahat sundin. Step 1, mag-set ng malinaw na goals. Kailangan specific, magkano ba talaga yung target mo for your emergency fund and retirement? Isulat mo. Step 2, automate your savings. Gamitin mo yung mga digital tools, yung mga app. Ito yung sinasabing pay yourself first. Para bago kapag gumastos, may naitabi ka na agad. Consistent dapat.
Step 3, mag-invest para lumago yung pera. Kasi kung nasa bangko lang yan, kinakain lang ng inflation. Pwedeng pag-aralan yung pera o personal equity and retirement account o kaya mga mutual funds at iba pa. And finally, step 4, regular review. Bisitahin mo yung plano mo kahit once a year lang. Tingnan mo kung on track ka pa ba o kung kailangan mong mag-adjust kasi may nagbago sa buhay mo. Simple lang, di ba? Pero sobrang powerful ng mga. At ngayon, para sa ating pagtatapos, bumalik tayo sa pinakaugat ng lahat ng to. Yung pinakamahalagang tanong na dapat nating lahat sagutin para sa ating mga sarili. Kasi sa huli, ang tanong ay hindi lang dapat, okay ba ko for today? Mabubuhay ba ko ngayon? Yes, importante yan, for sure. Pero hindi dyan natatapos ang kwento. Ang mas malalim at mas mahalagang tanong ay ito. Magkakaroon ba ako ng sapat para bukas? Dahil yung sagot sa tanong na yan, yun ang magdidikta hindi lang ng ating kinabukasan, kundi pati na rin ng peace of mind natin ngayon.